Hello pong muli mga kababayan, magandang gabi po. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang mahalagang paksa ating dapat pag-usapan. Ito po ang malaking tanong ko. Tanong ko sa sarili ko, tanong ko rin sa inyo. Dapat po bang pagtiwalaan si Duterte? Or specifically, dapat po bang magtiwala si Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte? Sa mga Duterte, sa mag-ama, lalo na kay ex-President Digong Duterte at sa kanyang mga salita. Bakit ko po ito na itanong? Dahil nga po lately, yung ginawa niyang press conference sa Davao in connection with the rumors about the Polvoron video na pinakalat nung bruha dyan sa Amerika, na pinatulan ng mga DDS, pinatulan ng mga anti-Marcos, na matagal pong kumalat ang usap-usapan na yan. Buwan nag-umpisa ng November, pero sa tinagal-tagal po at naririnig naman, alam natin na may mga nagsasabi na may kinalaman dito ang mga Duterte. Dahil noong kampanyahan nga po noong 2022 election, ay nagsalita itong si former President Duterte na mayroong nagko-cocaine na presidentiable, na sa mga description ay tumutugma po kay BBM noon. So ngayon, kaya naisip nung mga tao na baka may kinalaman dito si Duterte. Dahil nga, mayroon ng iringan between the two camps. Ngayon, siguro, actually, itong chismis tungkol sa Polvoron video, umabot sa punto na meron ng mga sumakay sa isyong ito, mga ex-generals, mga retired generals, retired military officers, na nang hikayat ng mga tao at ng mga kapwa militar na mag-alsa laban sa Marcos government, na gusto nilang patalsikin ng Pangulo para iupo si Sara Duterte. So natural, hindi naman tayo mga tanga, inisip natin na may kinalaman dito ang mga Duterte. Dahil sa totoo lang, bakit hindi tayo magdududa? Hindi man lang po, wala tayong narinig na reaksyon mula dito sa kanila, sa Duterte group, sa mag-amang Duterte, na ang nagpapakalat nito, ng paninira na ito kay Bongbong Marcos, mga taga-kampo niya, mga supporters nila, mga vloggers nila. So dapat sana, kung ikaw man, ako man, kung talagang wala akong kinalaman na masisira yung isang tao, na pag nasira, ang magbebenepisyo, ako. Kung walang katotohanan yan, sasawayin ko. Pero wala po tayong narinig na pagsasaway dito sa mag-ama, bagkus sinakyan pa. Di ba? Pinatulan pa. Kumbaga dinugtungan pa. Di ba? Yun na lang po na hindi pagkikibo. Yung hindi pagpapahayag ng reaksyon ay isang malakas na pruweba yun para magduda tayo. Hindi naman tayo tanga. Ngayon,
Worse, ay may napanood pa tayong video, isang posted video sa social media, na si Sara Duterte ay nagbibigay ng isang paketeng pulburon sa isang bata. Tapos sabihan yung bata na, o sa'yo na ito, kainin mo Lunes hanggang Biyernes, na mapulburon, masarap yan, nakaka-addict. O, di ba? Anong klaseng utak mayroon itong Sara Duterte na ito? Hindi naman tayo tanga kung ano ang meaning nung video na yon. Pulburon, nakaka-addict. Ang masama doon, ginamit pa niya bata. Sabihin sa bata na, kainin mo. Nakaka-addict yan. Sira ulo, di ba? Nakaka-addict pala eh. Bakit isusubo niya sa bata? Kung hindi ba naman ito lukaret? Gusto maging pangulo pero ganyan ang takbo ng utak? Parang bata, childish? Lukaret! Dito sa amin, anong tawag niya? Giring-giring. Yung maluwag ang tornilyo. Yun. Itong mag-amang to, maluwag ang tornilyo ng utak. Maluwag. Sumisemplang-semplang. Tapos, nung pati media, social media, mainstream media, parang nagsasalita na itinuturo si Duterte na may kinalaman sa destabilization at sa pulburon video, nagpatawag ito ng press conference. Nagpa-press con para linisin ang sarili niya dahil wala na nga siyang SMNI, di ba? Kaya nagpatawag ng press con. Ano ba na itong brako? Ngayon, doon sa press con, naghugas kamay. Nagpakapilato. Nagsabon. Nilagyan pa ng Clorox yung kamay niya. Kesyo, wala naman daw katuturan. Wala daw katotohanan yung pulburon video. Kung meron anya yan, kung totoo yan, di sana ay pinalabas na. So, kumbaga, pati siya, parang nilaglag niya yung mga DDS vloggers na nagpakalat nito. Tapos yung destabilization, kesyo wala daw siyang kinalaman dyan. Na mga gago daw at estupido, yung mga nagpapakalat nito. O diba, todo linis? Naniwala ba yung tao? May mga naniwala po. Marami. Kahit na yung mga pro-Marcos vloggers, mga sikat na vlogger, matatalinong vlogger, na mga ano pati, dating mainstream media, naniwala. Gusto sabihin ko pangalan kung sino? Ay, wag na. Basta, ito ay isang matinong vlogger, pro-Marcos, na paniwalang paniwala dito sa drama ni Duterte. Pero maraming vloggers ang hindi naniwala. Mga pro-Marcos vloggers. Isa na ako doon. Hindi ako naniwala. Drama lang yun. Ewan ko pa naman dito sa isang vlogger dito na naturingan sikat na matalino. Pero naniwala. Ewan ko po kay si Pangulong Bongbong Marcos kung naniwala din. Nainis nga ako kasi wala pang 24 hours na after that press con, nagpahayag na kaagad ang Malacanang na Malacanang is open. Dahil gusto daw makipag-usap nitong Duterte. Pero indirectly, mayroon bang ganun? Makikipag-usap indirectly? Well, mayroon. Si Duterte, oo. Pag indirectly, ibig sabihin, walang mukhang ihaharap.
Dahil yung usap na direct, face to face yun. Di ba mga kababayan? Face to face. Ngayon, nagpapahaging ka lang, nagpaparating ka, palipad ng impormasyon, indirect. Meaning, hindi mo kayang makipag face to face sa tao, hindi mo kayang makipag eyeball, mata sa mata. Oh. Tapos sabi daw ni Pangulong Bongbong Marcos handa siyang makipag-usap. Ako, talog-log ko lang, naniwala ba si President Bongbong? Hindi naman siguro. Alam naman natin itong Pangulo natin, napakabait. Hindi, ba ito? Umiiwas sa away, iwas gulo. Pero hanggang ngayon, di ba, hindi pa naman sila nag-uusap. Wag na, President. Wala ka dyan. Patulan mo yan. Salita ng isa rin na maluwag ang tornilyo. Ngayon, bakit ko naitanong na dapat bang pagkatiwalaan si Duterte or ang kanyang mga salita? Ako, 1,000% hindi ako maniniwala. Biruin mo, just after 2 or 3 days after that press con, na kung saan ipinagtanggol niya si Bongbong Marcos at nilinis niya ang sarili niya na wala siyang kinalaman. Kesyo hindi totoo yung pulburon video na mga siraulo daw yung mga nagbabalak ng destabilization. Pero pagkatapos ng 2-3 araw, may nagpost ng picture na kumakain siya ng pulburon. Oh, mga kababayan, ano bang ibig sabihin nun? Sige nga, kayo, matatalino kayo. Siyempre, alam ko naman na matatalino kayo Yun ba? Isang simpleng pagkain lang ba yun ng pulburon? We're not stupid. Nanggagago, nang aasar, parehong-pareho po silang mag-ama. Itong Digong at Sara, parehong-pareho ng ugali. Mahilig mang-asar, mahilig magpaka-childish. Naging Pangulo, aasta ng ganito. Mang-aasar, kakain ng pulburon. Sasabihin nyo, kumbaga, pag idinimanda mo halimbawa, sasabihin dyan sa korte, that's a very harmless picture. Harmless, yes. Walang masamang ibig sabihin, yes, sa mga tanga. Pero sa may common sense, malaki ang ibig sabihin nun. Pwede ba? Hindi tayo pinanganak kahapon lamang. We're not fools. So don't make fool out of us. Tanga lang po or nagtatanga-tangahan ang magsasabi na walang masamang ibig sabihin. Unang-una, talagang nandun yung box ng pulburon, pati brand, free plugging. Tapos talagang nakafocus yung pagkagat sa pulburon. Sino ang kumuha ng litrato? Kasama niya sa loob ng bahay. Pero ang nag-post, si Jason Sa. Bakit nandoon ba si Jason Sa harap ni Duterte nung time na yon? Kung most probably ang kumuha ng litrato, yung asawa, yung anak, or sinong kasama sa bahay. Tapos i-forward kay Jason Sa para ipang-asar. Paano ka maniniwala doon sa salita niya? Doon sa press con? Na kesyo yung pulburon video hindi totoo? Na nililinis niya yung imahe ni Pangulong Bongbong Marcos in relation to that stupid
pulburon video. Exposed by most stupid woman in history. Yung bruha dyan sa Amerika, na wala nang ibang ginawa, kundi manira. Hindi dapat pagtitiwalaan ng kahit anumang salita. Hindi. Mali. Yung mga pambobola, yung mga paglilinis, mga positibo na salita, hindi dapat pagtiwalaan. Pero kung yung mga salita ni Duterte na papatayin kita, pwede kang maniwala. Dahil talagang ginagawa niya. Matapos niyang linisin, matapos maghugas kamay, dumampot na naman ng basura. Pinaglalaruan po si Bongbong Marcos nitong taong ito. Pinaglalaruan niya si Bongbong Marcos, pinaglalaruan niya yung mga pro-Marcos loyalists, pinaglalaruan niya yung bansa natin. Tapos ang daming tagahanga. Anong klaseng mga tao ito na humahanga, bumibilib dito kay Duterte? Ha? Ano kayo? Hindi ko mawawaan ang mga takbo ng utak ninyo. Bakit kayo humahanga dito sa siraulong ito? Ewan ko sa inyo. Basta, hindi talaga siya pwedeng pagkatiwalaan. Kanina, ito yung salita. Ngayon hindi. Ngayon ito ang salita, bukas hindi na. Fickle-minded. Ganun, no? Or alam niya ang ginagawa niya. Pinaglalaroan niya. Pinaglalaroan niya si Bongbong Marcos. Yun lang yun. Kaya mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kuidaw ka sa taong ito. Hindi ito dapat pagkatiwalaan. Nanggugulo eh. Alam niyo, walang ginagawa itong mag-amang Duterte na ito. Hindi naman ito tumutulong. Hindi ito nakakatulong para sa ikauunlad ng bayan, kundi pampabagsak. Panggugulo po ang ginagawa. Your Excellency, President Bongbong Marcos, wag na wag po itong pagtitiwalaan na taong ito. Duplikar. Masama ang nito. Mayroon itong talagang masamang balak kay Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, ang maganda nito mawala na ito sa Pilipinas Ang tagal naman ng ICC, hindi pa yan dabputin. Para wala na pong nanggugulo. Imbis na matahimik na tumatrabaho ang mga opisyal natin sa gobyerno, wala na ibang ginawa itong mag-amang to, kundi manggulo. Parang yung tubig sa palanggana na hinahalukay ng pabalik-balik. Clockwise, counterclockwise. Nakita mo pag ikaw yung nagtitimpla ng kape na pinabali-baliktad mo. Di ba nagkakanda tapon-tapon? Yun ang ginagawa nitong mag-ama. Hindi nakakatulong. Hindi po ito pampaunlad ng bansa, pampabagsak. Kaso, bakit sikat ito? Na, pati sa mga surveys nangunguna? Pampangulo? Pampangulo ba yan? Excuse me. Sinong mga
participants ng survey ang pinagtatanong ng mga nag-survey. Anong klaseng mga tao yun? Ay nako, mahabaging langit. Huwag nyo naman pong iadya na itong lukarit na ito ang maging pangulo sa susunod. Hindi po pwede. Mapapahamak po tayo sa totoo lang. Itong mga nagsasabi na Duterte sila, kay Duterte sila nakasuks. Isa rin kayo ng mga maluwag ang tornilyo. Oo. Kayo din, sira ulo kayo. Dahil nagmamahal kayo sa mga taong panggulo. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at namamalat na ang lalamunan ko. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli. See you in my next vlog.